Hello mga ka-loyal, welcome back po sa ating channel. Time check is 11:25 AM. It's Wednesday po, December 24, 2025 dito sa Amerika. At dyan po sa Pilipinas o sa ibang lugar, Pasko na. So Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. At syempre, ano ba ang ginagawa natin pagka Christmas o pinaghahandaan natin? Siyempre, yung pong mga mahal natin sa buhay, kakilala, kaibigan, kamag-anak, pinaghahandaan natin yung mga pampasko. So, lalong-lalo na ganito rin dito. Siyempre, pag Pasko, pinaghahandaan po natin yan. Although, hindi siya para sa akin lang dahil dyan tayo lumaki, iba yung spirit, iba pa rin yung nandyan tayo siyempre. But ganun pa man, dito ginagawa pa rin natin yung mga traditional na pampasko. Although pag nasa work ka o may trabaho ka, yun, good thing I was able to ask for a day off tomorrow. Otherwise na schedule po sana tayo, pero ngayon may pasok po tayo. So lunch time natin, kaya magwa-vlog muna tayo dahil madalang na lang yung vlog natin. So, pag-usapan natin yung Pasko o kung ano ang buhay dito, tayong mga nasa abroad. As always, trabaho pa rin po. Importante, hindi natin nakakalimutan yung mga mahal natin sa buhay. Siyempre, it's time to give again, give love, sharing the blessings. Ano pa, siyempre bagong lahat, alam ko we always wanna give the sharing, pero wag mong kakalimutan dapat yung talagang mahal mo sa buhay. Siyempre marami tayong mahal sa buhay, mga pamilya natin, pero siyempre kung may asawa ka, yung asawa mo, siyempre yung partner mo at mga anak, yun ang mga immediate na unang-unahin mo yan. And then after that, siyempre yung iba naman, pero importante yan. Kahit hindi nagsasabi yan, sasabihin okay lang, hindi. Dapat inuuna mo yung asawa mo or partner mo at mga anak. Ganun po yun para sa akin. I think yun ang dapat, yun ang talagang importante para lahat masaya. wag mo munang unahin yung iba, kailangan yung immediate family mo talaga. Ganun lang. Like I said, Christmas, it's love, blessing, sharing, be humble, ganun. But ganun pa man, be generous. However, mas importante dyan is being smart. Ano po yung ibig kong sabihin doon? Ibig sabihin na practical din. Ibig kong sabihin don't spend more than of what you make. Di po ba? Ganun lang yun. Okay lang na magbigay, bumili, gumastos, pero kailangan huwag kang lalampas sa mga kinikita mo kasi ikaw din ang kawawa. However, pinag-aandaan yan, pinag-iipunan. But in general, hindi lang po sa Pasko, di po ba? Kailangan tinitignan mo rin yung ginagastos mo. It's a golden rule yun. Kumbaga, don't spend more than what you make. Ganun lang kasimple po yun, di ba? Anyway, gusto ko lang pong bumati sa inyong lahat, ka-loyal, ng Merry Christmas sa inyong lahat, nasaan man kayong sulok ng mundo, whether malayo kayo sa pamilya ninyo o malapit kayo sa pamilya ninyo, kasama nyo sila sa abroad. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana po masaya kayong lahat dyan at safe kayong lahat. At yung mga minamahal natin sa Pilipinas,
Sana masaya din sila at huwag natin silang kalimutan kahit anong ano lang, maliit na bagay. You don't have to be big. At saka yung pag-aalala sa kanila, okay na yon. So minsan hindi natin lahat sa dami nila nababanggit, so i-generalize mo na lang. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, classmates, lahat na kayo. Kung sakasakaling hindi ko nababanggit, Merry Christmas na lang sa inyong lahat at kumusta kayo dyan. And good health, yan, importante rin po yun. Napakalaking bagay na yun para kahit wala kang masyadong cash, basta okay ang health mo, okay na rin yun at masaya na rin yun. At konting salo-salo, okay na yan, di po ba? So yun lang po ang weather dito, talagang very windy. Papakita ko ito lang. Ayan mga kaloyal, very windy. Sa weather forecast uulan daw, kaya anytime siguro babagsak na yung ulan. So ngayon nasa parkingan po tayo, lunch time natin, kaya yan po ang sitwasyon ngayon. Very windy day at bukas ata uulan din, kaya yan ang magiging sitwasyon po dito sa abroad, dito sa Amerika. Hope maganda po ang Pasko ninyo dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo nandoon sa sulok ng mundo. Merry Christmas, have fun, enjoy, be safe, and be happy. Again, Merry Christmas po sa inyong lahat. Peace! Very windy po. Balik na po tayo sa work. Tapos na yung lunch natin. But boy, ito ang panahon ngayon. Hello again mga kaloyal. Welcome back po ulit. Time check is 3:33 PM. Kalalabas lang po natin sa work, so umuulan na po. Kaya tara, samahan nyo ako sa driving natin sa freeway kahit umuulan. Let's go! Okay mga kaloyal, papasok na po tayo sa freeway. At ito nga, umuulan. Okay mga kaloyal, ating pag-usapan dito sa Amerika, ang buhay nurse dito sa Amerika. Dito po, kahit Pasko, kapag nagtatrabaho ka sa hospital o kaya sa skilled nursing home, may pasok po yun. However, ino-honor po yung as a holiday, get double pay, but we don't shut down, they don't shut down. Open po yan 24/7. So kung naka-schedule ka, ibig sabihin po may pasok tayo. Maswerte lang tayo at nakapag-bakasyon po tayo tomorrow. Pasko po bukas, kaya bukas hindi po tayo papasok. Pero karamihan sa mga co-worker natin o sa mga co-worker natin, may pasok po sila bukas. Kaya yun po ang buhay ng nurse dito sa atin. Kahit Pasko o mga ibang holidays, may pasok or open ang facility o mga facilities or mga hospitals dito sa Amerika. Kaya tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang buhay. Unless it falls on your day off or nag-file ka ng bakasyon, yun po. Otherwise, trabaho pa rin po. Kaya yun ang buhay dito. Kaya maswerte rin tayo at
nagpapasalamat. Hope tayo bukas sa Pasko I'll be able to be with my kids, with my wife, and of course punta tayo sa mga relatives natin, kinakati siguro, get together with my siblings. So kahit pa paano, pero bago yun siguro we're gonna catch up some sleep muna. Yun ang balak namin, makaka-catch up ng tulog. Dahil medyo busy po tayo, busy kami, misis ko kulang sa tulog. So tomorrow hopefully makaka-catch up ng tulog. We don't have to wake up early. Malaking bagay din po yun, kasi pagka kulang ka sa tulog, kahit anong lakas mo talaga, minsan bumibigay rin yung katawan natin, lalo na hindi na tayo bumabata. Tumataas na yung number natin, kaya napaka-importante yung tulog, makaka-catch up every now and then po. Siyempre maayos na pagkain, para maging healthy tayo, at tuloy-tuloy ang pagtatrabaho natin to provide, di po ba? Siyempre para din sa mga anak natin yan, na maayos ang pangangatawan natin para makapag-provide sa kanila, get them ready for their future. Yan po ang importante, yung health natin. Kaya kailangan binabalance natin kahit na busy po tayo. At kung may time pa, maganda sana makapag-exercise din tayo, pero due to the nature of our lives or our life, minsan mahirap na makahanap ng makapag-gym ka, unlike before nung wala pa tayong mga kids, malimit ang pagpasal natin sa gym. Pero ngayon mahirap na, at kahit pa paano siguro sa bahay lang, yung mga basics na exercise or stretching, importante pa rin po yan. Push-ups, ganyan, sit-ups, running plays. Kala mo it's ganun lang, pero it's actually beneficial sa atin yan. Pagka wala ka ng time magpunta ng gym, kailangan kahit human lang magawa mo, it helps, diba ba? So yan mga kaloyal, ganyan tayo magbalance sa busy buhay dito sa Amerika. Kailangan aware ka pa rin para hindi ka caught off guard na hindi ka na pala healthy. Next thing you know, you get hit with all these health issues. Importante pa rin po yung pangalagaan natin yung ating sarili para tuloy-tuloy ang buhay, pag-provide natin sa ating mga anak, pamilya, mag-anak, o kung ano pa man. Anyway, umuulan pa rin po mga kaloyal. Papakita ko sa inyo, nasa freeway pa rin tayo. Ayan po mga kaloyal, disperas ng Pasko, umuulan. And I think tomorrow sa Kapaskuhan ay ulan din. So dyan po sa Pilipinas, I hope okay lang kayo dyan, nag-enjoy sa Pasko, kasiyahan.